Okay, so tara na. Let's go. Let's go. So, ayun, sa wakas nakakuha na rin ako ng drone shot dito sa part ng Kiangan na to, sa may rock formation. Ayan. Comment nyo na lang below kung ano yung pangalan ng lugar na to. Ayan. Ayun, ngayon sa Banawe naman kami pupunta. Banawe Rice Terraces Viewpoint. Kasi kapag sa ibang rice terraces tayo ay medyo malayo-layo at medyo kukulangin tayo sa oras. And we're entering Lagawe, Ifugao. Okay. Kaya nandito na tayo sa may plaza ng Lagawe or sentro ng bayan ng Lagawe, Ifugao. Ayun o. Parang sa Solano lang din. Parang Bayambong, ganun. O, diba? Napakasimple. Di ganun karami ang tao. Normal lang ang simple. Normal lang ang simple. Normal lang ang simple. Normal lang ang simple. Simple at normal lang ang pamumuhay dito. 'Di ba? Hindi katulad sa malalaking syudad na napakaraming tao, traffic and whatsoever. Dito, yan oh. Maliwalas. Kung di ako nagkakamali, ang Lagawe ang sentro ng Ifugao, no? Oo, Lagawe. Yes mga bes! Ang Lagawe ay ang kabisera ng lalawigan ng Ifugao. Ito ay nagsilbing sentro ng pamahalaan, kalakalan at serbisyo para sa mga karatig na bayan. Ang Lagawe ay isang bayan na napapalibutan ng luntiang kabundukan, sariwang hangin at kulturang patuloy na ipinagmamalaki ng mga Ifugao. Tampok sa mga selebrasyon ang makukulay na cultural presentations, katutubong sayawan, parada, at iba pang aktibidad na nagpapakita ng mayamang kultura at pagkakakilanlan ng bayan ng Lagawe. Nananatili itong mahalaga dahil bahagi ito ng kasaysayan at kultura habang pinangangalagaan ng mayamang pamana at tradisyon ng mga Ifugao. Yes. Ay, ang taas na namin, oh. Ang taas na namin, mga besh. Ayun. Ayun, kahit mainit dito, yung sikat ng araw ay pero yung hangin ay sobrang lamig. Hindi naman ganun kalamig, pero malamig siya. Parang naka-aircon ba? Ganun. So, ayun, ang taas na nga namin dito. Oh, ayan, oh. Hindi masyado makita. Mga 10 kilometers na lang bago mag Banawe. Natayo na nga rin yung mga ulap, oh. Oh, mababa na siya. Parang abot langit. Yan. Ang taas, oh. Wow. May rice terraces doon, ano kaya yon? Madami talagang rice terraces dito sa Ifugao, mga tol. Mula sa Himpapawid, unti-unting bumubungad ang isa sa mga pinakakilalang tanawin sa Hilagang Luzon, ang bayan ng Banawe. Sasalubong sa atin ang iconic na Banawe Arc, hudyat ng pagpasok sa isang lugar na may mayamang kultura at likas na kagandahang hinubog ng panahon. Habang unti-unti tayong maakyat sa kabundukan, mas bumubukas ang tanawin ng luntiang kabundukan. May sariwang hangin na nagbibigay ng kakaibang saya at kapanatagan ng loob.
Dito pa lang, siguradong makakalimutan mo na si best friend na laging nakabantay sa kamalian mo. Ay dahil sa bawat liko mo sa kalsada, ay may bagong tanawing, siguradong mapapahinto ka sa paghanga. Kaya naman mga bes, tara, samahan nyo akong tuklasin ang ganda ng Banawe. At nandito na nga tayo sa arko ng Banawe, Ifugao. O yun, no? Pasyal tayo dito. Yeah. Okay, hanap tayo ng parkingan. Dito na. Sa wakas, nakabalik ulit. So ayun, may mga benta silang mga bonnet. Ayan, o. Tapos yung mga traditional na mga damit. And then foods. Ayan, mga mani. Parang sa Baguio din, no? Ayan. O, mga bag. Di pa. Ito, biskosyo. Tapos may mga kape sila. Yan, Ifugao Cafe, Robusta, Ifugao Rice. Ito yung kulay. Ay, durog naman siya. Durog siya. Yun. Mga strawberry jam. Ito, sungka, oh. Sakto kay Papa to. Yung pag-exercise ng kanyang kamay, no? Yung ganun, no? Sungka. Yan. Ito, mga kutsilyo. Nagtitinda lang sila ng parts, sila nagme-mekaniko. Oh, marami pa, yan pa. Dito lang yan sa may sa may boundary, arko ng ng Banawe. And then mamili na rin kayo ng mga bato diyan. Hindi, joke lang. Marami pa dun. Marami pa dun. So, tara na. Gutom na ba? Gutom ka na? Diretso tayo dun sa Rice Terraces. Sa viewpoint. Viewpoint. Sa viewpoint. Sa viewpoint to ng sa may Banawe na. Tara. Okay. Let's go. Walang signal lang alin. Smart. Ayan. Ala Banawe. Alright. Oh, marami pang tindahan dito ng mga ng mga tawag dito. Anong tawag yung mali? Souvenirs. Sus apo. Banawe Grand View Hotel. Ayan, 10 kilometers pa. Medyo malayo-layo pa. Ayan, ang taas na namin, tapos dumiretso ako dito ngay. Awan ni Tonto na. Pababa na tayo. Mainit pero malamig yung simoy ng hangin. Di ba? Yan, open na natin yung visor natin. Malamig. Malamig yung hangin. Sa Solano, napakainit. Napakainit na nga. Ang humid pa. Awanan. Agdigos man lang itin. Ayan. Chill rides lang. Chill ride. Ayan, taas na namin. Yung buntok doon sa kabila na bundok, tatawirin mo yung bundok na yan. Ayan, dito na tayo sa Banawe. Banawe, Lagawe. Magkadugtong lang yan. Banawe, Lagawe. Ay, Hingyon pala. Hingyon pa. Ito na yung mga narrow roads. At nagiging ilog din ito. Balita ko, napapanood ko din sa mga vlog. Ay nagiging ilog itong daanan nila dito kapag umuulan o bumabagyo. Yun, may mga ball mirror sila para makita mo yung dito mga kasalubong mo, kasi blind curve yan kaya naman bawal na bawal overtake sa mga likuan ng mga ganito. Takaw aksidente mga tol. Kayo, nandito pa rin kami, papasok pa rin ng ng Banawe.
At magla-lunch na kami dyan sa viewpoint dyan sa part ng ano, yung kita mo yung mga rice terraces. Yes. Okay, nandito na kami sa isang part ng viewpoint dito sa Banawe. Kung saan dito din kami pumunta nung dumiretso kami ng Sagada nung mga COVID era, no? Ayan, so ang ganda ng view. And then syempre diretso muna tayo dito dahil tayo ay nagugutom. Ayan, let's go. Yung asawa ko nandun, nag-order na. Anong order mo? Ha? Anong gusto mo? Lechon kawali. Saka? May ramen sila. Mag-ramen ka. Lechon kawali. Solo order yun. Yes. Isang ramen sa akin. Spicy. Oo, spicy. Bakit? Mild. Mild lang. O, sige, mild lang. Okay. Mild. Isang mild. Dito, check natin yung view dito. Ganda ng view, oh. Wow. Wala, dito tayo. Dito ata tayo ka. Mhm. Ay, hindi kasha. Dito pa, paliparan natin mamaya ng drone. Titingnan natin yung falls dito. Nandito yung falls eh. Kaya dito kami pumunta. Eh. Kung sino pa yung hindi nagdadrive, yun pa yung mas makakulit. Okay. Order. Let's order. Habang nag-antay kami ng ng pagkain namin, yung mga in-order namin ay tingnan mo naman yung view dito, oh. Ayan. Diba? Tara, check muna natin habang inaantay natin yung foods ay pasyalan natin yung falls. Sulyapan lang natin, no? Tapos mamaya pagkatapos naming kumain dahil gutom na nga ay paliparan natin ang drone. Try natin palapitin yung drone natin dyan, diba? Yun, may lumilipad dun, yun, oh. Actually, hindi siya lumilipad mga bes. Ang nakita ko sa bandang di kalayuan ay isang tramline o tramline system. Hindi rin ito tren para sa mga pasahero. Isa itong cable-operated transport system na ginagamit upang magatid ng inaning palay, mga gulay at iba pang produktong agrikultural, mga bato at materyales para sa pagkukumpuni ng rice terraces at mga kagamitan sa pagsasaka. Ang tramline ay pinapaandar ng electric motor o maliit na makina na humihila sa isang matibay na steel cable o kaya naman makapal na tali. Dahil sa matatarik na bundok at makikipot na daan, malaking tulong ang tramline sa mga magsasaka dahil napapabilis nito ang pagdadala ng mabibigat na kargamento sa ilang lugar. Ginagamit din ito ng mga residente at maging ng ilang estudyante bilang mas mabilis na paraan ng pagtawid sa kabundukan. Bagamat hindi ito idinisenyo para sa mga tao dahil may kaakibat itong panganib. Ngunit dahil sa hirap ng daan, malaking tulong ito sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga komunidad, lalo-lalo na sa Cordillera Region. Yan. Ganda. Dito yung part na magandang puntahan. Tapos sabay drone shot. Hindi kasi ganyan yung itsura niya dati, maganda dati eh. Lalo na nung may mga nakatanim na palay, yan, yung may tubig yung surroundings niya. Ayan. Ngayon ay iba na yung itsura niya mga tol. Tapos yun yung sentro ng Banawe.
Ito. Diba? Ayun, so balik na tayo dito sa loob. Nagutom talaga ako eh. Nagutom talaga ako mga tol. Order nyo. Ayan. Wow. Ramen. Ramen with egg. Oh. Gusto mo niyan? Yes, bilis. Patikim mo. Patikim. Kain na tayo ng ramen. Sige. Banat. Taste it. Banat. Go out. Ano? Anghang? Spicy nga. Spicy? Kaya mo yan. Oh. Trap? Trap. Powder lang na basta. Niluluto ko. Hindi nababad. Spicy nga, spicy. Pangtipad tayo. Okay, lechon kawali. Coffee. Dati yung broad coffee mo. And then green apple. Neng, Ayan. pagkata kami titaste na talaga nito rin video sa Dahil kinain niya yung ramen ko, ay kakainin ko siyempre yung sa kanya. Oh, sa'yo na yan. Akin na to. Sa'yo na naman. Kerme? Oh. Nyama ata buksita na yan. Ayan, nakalimutan natin itong juice. Ayan, juice. O, diba? Ano na lang pagkain ko? Ito na lang. Kinain na niya. Parang gusto kong isabaw yung natin. Oh, sige. Oh, panulak mo. Oh, pagsin na mas Monday ka. Panoorin kitang kumain. Oh, ano? Masarap. Sarap. Babayaran niya. Ito sa atin. Ramen. lang din. Babayaran niya ng Instant ramen. Dapat may Ang Banawe Rice Terraces, kilala bilang hagdan-hagdang palayan ng Banawe. Tinatayang mahigit 2,000 taon na ang edad nito at inukit sa kabundukan ng mga ninunong Ifugao gamit lamang ang mga payak na kasangkapan at sariling lakas. Siguro naman ay alam nyo na ang Banawe Rice Terraces ay kinikilala bilang isa sa 8 Wonders of the World. Yes, tama ka dyan. 8 Wonder of the World dahil sa kahangahangang galing at sipag ng mga Ifugao na hanggang ngayon patuloy itong namamangha sa mga bumibisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Habang pinagmamasdan natin ang bawat hagdan ng palayan, hindi lang tayo nakatingin sa isang obra ng kalikasan, kundi nakatanaw tayo sa isang pamana ng sipag,
talino at pagmamahal sa lupang patuloy na nagbibigay buhay sa mga mamayan ng Ifugao. Isang tanawin na nagpapaalala na ang tunay na yaman ng Pilipinas ay hindi lamang nasusukat sa ganda ng kalikasan, kundi sa kasaysayan, kultura at mga taong patuloy na nag-iingat dito. Dalhin din natin ang paggalang sa kultura ng mga Ifugao at ang inspirasyon hatid ng kanilang walang kapantay na sipag at husay. Ito ang Banawe Rice Terraces, isang pamana ng nakaraan, isang kayamanan ng kasalukuyan at isang inspirasyon para sa mga susunod pang henerasyon. Ikaw ang mundo ko.